Nangalampag sa harap ng Korte Suprema ang ilang magulang at kabataan. Hiling nila ipatigil ang pagpapatupad sa K-12 program. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Lia Manyala del Castillo. Lia? Rafi, nagpapatuloy pa rin ang kilos protesta na isinasagawa nga dito sa harap ng Korte Suprema ng mga grupo na kontra sa pagpapatupad ng K-12 program. Gusto niyo po ba ng edukasyon na hindi mo kailangan magbayad? Bit-bit ang mga placard na may nakasulat na No to K-12 at Suspend K-12. Dumating sa harap ng Korte Suprema ang ilang grupong nagkikilos protesta kontra sa K-12. Giit ni Gabriela Representative Luz Ilagan, hindi tamang ipatupad ang isang sistema na hindi naman daw napaghandaan ng gobyerno. Kulang na kulang daw ang mga classroom, pati mga gamit ng mga guro sa pagtuturo, kaya paano raw makakasabay sa gusto sana ng pamahalaan na maging globally competitive ang mga mag-aaral. Ang public school teacher na si Solita Daz, aminadong hanggang ngayon, wala pa raw silang hawak ng mga materyales para sa pagsisimula ng klase sa June 1. 32 taon ng guro si Daz at teacher siya ngayon sa grade 9 sa Raha Sulaiman Science and Technology High School, pero kahit daw isa ay wala pa silang nakikitang mga teaching materials. Ang nanay naman na si Obeth Montes may anak na incoming grade 10. Kung wala raw sanang K-12 ay gagraduate na ngayong taon ang kanyang bunso. Pero dahil sa K-12, dagdag na 2 taon pa ang pag-aaral niya. Paano raw kung hindi niya kayang magpaaral sa private school, lalo na't hindi naman available sa ilang public school ang mga kurso, ang mga posibleng kurso na gustong pag-aralan ng kanyang anak sa senior high school. Rafi, alauna ngayong hapon ay nakatakdang maghain ng ika-4 na petisyon kontra sa K-12 program ang Makabayan Block kasama ang national artist na si Bienvenido Lumbera at ang Suspend K-12 Alliance. Rafi? Maraming salamat, Lia Manyala del Castillo.